Paring Imeno, kanina ko pang nahalata ha. Titig ka ng titig dyan sa dalawang yan. Siguro may crush ka sa mga yan. Aminin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong Chris ang pinagsasabi mo dyan? Tinatandaan ko lang yung muka ng dalawang yan. Sounds family to me. Parang, alam mo yung kininto ko sa'yo? Yung dalawang waya? Yung tumulong sa amin sa bundok? Parang sila yun eh. Medyo mahaba lang talagang buhok ng mga yan ngayon. Pero kasi yung nakilala ko may iksi yung buhok. Ibig mo sabihin yung mga tumulong sa inyo para matalo yung Cerberus? Para matalo din yung babaylan ng lupa? Yung kinento mo sa amin na, teka, hindi ba yun din yung dumating nung kasama ni Senyor Ibarra nung dinalabanan natin yung mga batala? Sila ba yun? Yan, tama. Sila nga yung tinutukoy ko. Ang taka-taka ko lang mahahaba ang buhok nila ngayon. At saka parang mga bata ang itsura nila ngayon. Yung natatandaan ko, mga gurangers na yun eh. Bakit yung nakita ko kasama nila Senyor Ibarra mukhang aso? Bakit sila mukhang tao? Parang hindi naman ng mga yan yun eh. Ay, sunga-sunga ka. Malamang nag-transform yun sa pagiging waya. Habang yan naman, hindi ba sabi ni Haring Whitey, tinalikuran na ang pagiging waya at mas gusto na lamang ang mamuhay bilang panday. Kung sa bagay may punto ka, bakit hindi na lang natin itanong para makasigurado tayo? Total naririto naman na sila. Oh, sunga-sunga ka ulit. Hindi ba, mas maaga tayong dumating dito ng ilang years. Hindi nga tayong matandaan ni Among Zen. Hindi nga tayong matandaan ng mga kaibigan natin, di ba? Si Paring Bruno nga, hindi akong matandaan eh. Ay oo nga pala no. Hindi nga matandaan pala ng mga katribo ko na magaling ako. Pero natuklasan din nila na magaling ako. Pero hindi ako matandaan nila nanay. Tsaka hindi nilang nalalaman yung tungkol dun sa pagkamatay nilang lahat dahil sa mga Diablo. Teka, speaking of Diablo, asan kaya sila? Bakit silang absent? Hindi pa silang nagpaparamdam dito sa mundo ng mga tao? Hindi rin silang nanggulo sa amin. Ano yun? Bakit parang awol na sila? Ay nako ikaw Kulas, wag mo lang banggitin pa yung mga Diablo. Hindi na nga tayo magkandamayo sa mga espesyal na tao at aswang. Hahanapan mo pa ng karagdagan. Alam mo naman kung gaano kagulo kapag may Diablo dito sa mundo natin. Isa lang sa kanila yung sapat na para mabulabog ang buong bayan. Sorry na. Nagtatanong lang naman ako at naaalala ko sila. Nakakamiss din kaya silang kalaban. Kanya lang, ang problema natin wala pa pala yung Cerberus kay Paring Zen. Mayayari tayo niyan. Yun lang naman ang kinakatakutan nila kung bakit hindi silang pumapatol sa atin nung pumunta sila dito. Di ba? Talaga ba? Nakaharap nyo ng mga Diablo? Grabe, nakakaingit naman kayo. Anong itsura nila? Nakakatakot ba? Gano'n silang kalakas? Malalaki ba ang mga Diablo? May mga sungay ba talaga sila? Tsaka, meron ba silang pakpak tsaka buntot? Ilang Diablo nakita nyo? Nasubukan mo bang kalabanin? Mga ka-midnight, bago ang lahat ay ibig nating batiin ng maligayang kaarawan ang kambal ni Ate Helen, sila Janeza Hamili at Raintan Hamili. Happy birthday po sa inyong magkapatid at more blessings to come. 31st birthday na po ng magkapatid, kaya naman po ipagdiwang nating lahat ang ika-31 kaarawan ng kambal na sila Raintan Hamili at Janessa Hamili. Maraming salamat po at sana'y mapakinggan nila ang pagbati nating ito. Bumalik na tayo sa ating kwento. Oo, teka lang. Masyado ka namang nai-incited. Abay, parang kulang na lang eh. Ituro mo ako bilang Diablo ah. Sa akin ka nakatingin habang tinatanong mo yung itsura ng mga Diablo. Aba, nakaka-hurts ka na parang Zen ah. Nakaka-offending ka na. Pasensya ka na. Nadala lang ako. Paano? Matagal ko na rin kasing pangarap na makausap ang isang Diablo.
Tsaka makita yung tunay na kakayahan nila. Isa pa ayon sa mga kwento-kwento at mga libro, pinakamasamang nilalang daw ng lahat ng dimensyon yung mga Diablo. Ewan ko lang kung totoo. Mukhang hindi naman Palagay ko nga yung ilan sa kanila mabababaw. Tsaka simple lang ang mga kagustuhan. Siguro yung iba nga matatakaw Tsaka mahilig kumain at maingay. Oh, ayan na naman tayo paring Zen Parang ako talagang tinutukoy mo sa mga sinasabi mo. Kulang na lang sabihin mo gwapo. You're so funny talaga, Kulas. Ang galing mong mag-joke, guwapo. Saang banda? Ay. Kung gwapo ka sa itsura mong iyan, anong tawag mo sa akin? Di ko lang na mahilig magpacheck sa bulang kristal niya. Nagtatanong ka pa O yan tuloy na pala mo. Sigit ka kasi ng sigit sa usapan ng iba. Yan tuloy, nasusupla ka. Gurang na mahilig magpacheck. Teka nga. Oy, kayong dalawang aw-aw ay hindi, semi-aw-aw. Matanong ko lang, nakipaglaban na ba kayo sa mga Diablo? Tsaka may karanasan ba kayo sa sanib puwersa sa mga antingero? Natanong ko lang, napapaisip lang naman ako. At tsaka, totoo ba yung tungkol sa Cerberus? Teka lang, Ulas. Saan mong narinig ang tungkol sa Cerberus? Papaanong ang isang kagaya mong antingerong tagalabas ay may ideya tungkol sa maalamat na Panginoon ng mga waya? Ang Cerberus ay isang dibinong nilalang na laman ng kasaysayan ng aming lahi at mga ninuno. Hindi itong inilalabas sa publiko, lalong-lalo na hindi dapat itong nalalaman ng isang antingerong kagaya mo. Papaanong may impormasyon ka tungkol sa Cerberus? Sino ka ba talaga? Sino ba talaga kayo? Nako paring Whitey, paulit-ulit naman tayo. Hindi ba nagpakilala na ako sa iyo? Ako nga si Kulas, ang natatanging poging pantas. Meron ka bang amnesia? Ang daldal-daldal mo kasi paring Kulas, hindi ka na lang namayapa dyan para hindi tayong napapagalitan ng mga waya dito. Tingnan mo, kaduda-duda ka tuloy dito kay paring Whitey. Oo nga naman, Kulas. Baka naman pwede mong i-share sa amin yan. Anong uri ba yung Cerberus na yan? Isa ba yung kagamitan? Isa bang armas? Mahalagang relika? O lihim na karunungan ng mga waya? Tsaka, paano naging Panginoon ng waya yan? Ibig sabihin ba niya mas malakas yan kumpara sa hari? Paring Jimeno, tulungan mo nga ako dito. Paano bang iba paliwanag yung tungkol sa Cerberus? Ikaw yung nakapanood kung paano nalika yung Cerberus. At saka mas alam mo kung anong kakayahan nun. Bibihira naman yung gamitin ni paring Zen Ay naku paring Kulas, wag mo kong idamay-damay dyan sa mga pinagsasabi mong kalukuhan. Wala akong nalalaman dyan. Wala akong ideya. Kaya ikaw ang magpaliwanag. Total, ikaw yung nagbukas ng usapan tungkol sa Cerberus. Ang mabuti pa ipaliwanag mo na, Kulas. Paano mong nalaman ang tungkol sa aming Panginoong Cerberus? At paano mong nalaman na ang tagapabantay ng Karimlan ay totoo? Hindi ka naman isang waya. Wala ka namang kakilalang waya. Bukod pa doon, ang sabi mo'y isa kang pantas. Anong kinalaman mo sa mga babaylan na naririto? Alam nyo, kasi, ganito yan. Nagugutom tuloy ako. Bakit ba kasi pinag-iisip-isip niyo pa ako ng tungkol dyan? Ano bang magagawa niyan sa atin sa problema natin ngayon? Aba kayo mahilig kayong magpahirap sa isipan ng tao Mabuti pa, umamin ka na, Kulas. Paano mong nalaman yun? Sensitibong impormasyon ang sisiniwalat mo. Bukod pa doon,
walang ibang nakakaalam ng tungkol sa Cerberus at tungkol sa totoong pag-iral nito. Kaya naman, kung ayaw mong samain, magpaliwanag ka sa amin. Alam nyo kasi ganito yan. Naikwento lang naman sa akin yan ng aking ama. Alam nyo na, malupit naman dirigma ang mga yon, kasama yung tagapagmasid namin. At noon, siguro may nakasalamuhan na silang waya, nakasabay nila sa pakikipaglaban, lalong-lalo na sa pakikipaglaban sa Diablo. Abay, matagal ng kalaban ng angkan namin ng mga Diablo at kami ang pumipigil sa kanilang pagparito sa ibabaw ng mundo. Siguro naman alam nyo tungkol sa mga pantas, hindi ba, Haring Whitey? Tungo lamang itong waya na parang hindi lubusang nakukumbinsi sa mga sinabi nitong si Kulas. Maging ang mga wayang naroroon, kabilang na itong si Prinsesa Luna, ay tila bang nagdududa pa rin sa mga ikinikwento nitong binata. Ngunit nagpatuloy itong si Kulas. Alam niyang napasubo na siya, ngunit hindi niyang maaaring isiwalat ang katotohanan tungkol sa kanilang pinagmulan at tungkol sa ibang realidad na kanilang naranasan sa pakikipaglaban sa mga Diablo at ang pagkatalo ng Cerberus sa kamay nitong si Zen. Hindi niyang maaaring isiwalat na sa kanyang realidad na pinanggalingan, si Zen ang tagapagbantay at tagapagmana ng kapangyarihan ng Cerberus. Napansin nitong si Kulas na sa panahong kinaroroonan nila ay tila bang sinasamba pa ng mga waya ang Cerberus, iginagalang at pinuprotektahan. Kaya naman kung sasabihin niya ang totoo tungkol sa nangyaring pakikipaglaban ni Zen, nagawang matalo nga ang Cerberus, maaaring maging negatibo ang impresyon ng mga waya at makita sila bilang mga kalaban na nagtatangkang pabagsakin at wasakin ang buong angkan ng mga taong lobo. Kaya naman naroong gumana ang imahinasyon nitong si Kulas upang gumawa ng isang kwento tungkol sa kasaysayan ng kanyang angkan sa kung paanong nakasalumuha ang mga waya at nalaman ang impormasyon tungkol sa Cerberus. Nagawa niyang pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari at kanyang karanasan. Nagawa niyang isali ang mga Diablo bilang nilalang na masisisi sa mga naganap na kaguluhan. Alam nyo naman siguro kasi, ang mga Diablo ay maraming beses na nagtangka na sakupin ang mundo ng mga tao at bilang mga pantas na namumuhay sa pagitan ng mundo ng mga engkanto at ng mga tao. Kami ang naatasan upang protektahan ang mundo ng mga mortal kontra dyan sa mga Diablo na yan. And of course, yung mga waya isa din sa mga malupit na kalaban ng mga Diablo. Maging ng mga vampira. Correct me if I'm correct. Pero tama talaga ako. Hindi ba? Kalaban nyo talaga mga vampira. O ayun. Kaya siguro yung mga lolo ng lolo nyo, kilala yung mga kalulolohan din namin. Kaya naikwento din sa akin ng tatay ko yung tungkol dyan sa magaling at magiting na Cerberus na tagapagtanggol ng mga waya at tagapagbantay ng portal ng Karimlan. Oh, ganun pala yung kwento noon. Valentina, hindi kong nalalaman mortal nyo palang kalaban talaga ang mga waya. Tsaka, totoo ba yung kwento ni Paring Kulas? Kaibigan pala ng mga pantas na yan, yung mga ninong waya ng haring si Whitey. Aba, ngayon niya lang nakwento sa atin Hindi kong alam malalim pala ang kasaysayan nila. Loko-loko, alam mo namang hindi yun yung totoong kwento. Huwag ka na lamang maingay dyan. Ipapahamak mo pa kami. Nagawa na nga ng paraan ni Kulas para maiba yung kwento at dahilan ng kadaldalan niya. Ikaw naman ibubuking mo pa. Ngayon, sa tingin ko naman ang lahat ng mga isiniwalat mo ay totoo at akma. Tunay nga na matagal na
ang pagtatangka ng mga Diablo upang makatawid sa karangkahan ng Karimlan. At maliban sa aming mga waya at sa aming Panginoon at Bayaning Cerberus, may iilang nilalang ang pumipigil sa pananakop ng Diablo. Hindi ko akalain na parte ka ng angkan ng mga tinutukoy sa kwento ng aming mga ninuno. Ang mga pantas na kalahating engkanto at kalahating tao na nagpapanatili sa kapayapaan mula sa kabundukang kanilang tinitirhan kung saan malakas ang konsentrasyon at posibilidad ng paglikha ng portal papatawid mula sa Karimlan. Sabi ko sa inyo tropa pips yung mga ninuno natin. Sanggang dikit ganito oh. Close na close kaya sila. Tama si Kulasco at mapapatunayan ko yan. Isa siyang miyembro ng mga pantas na magiting na nakipaglaban. Isa pa, bago kaming magtungo dito, nagawa niyang talunin ang mga itim na gabunan na nananakop sa kabundukang iyon. Mag-isa niyang hinarap ang supremo nito. Kung napanood niyo lang kung paano niyo itong pinabagsak, ang galing-galing niya. Kahit yung tagapagmasid nila doon, humanga sa kanya. Di ba, Kulas? Ano yan? Meron pa nga akong eyewitness dito. Sabi ko sa inyo hindi akong ordinaryong antingero lang. Medyo low profile lang talaga ako at hindi kong pinagyayabang yan. Pero pinipilit nyo kasi akong aminin ko Ayun tuloy, na bulgar na yung secret identity ko. Isikreto nyo na lang yan para na rin sa protection ko. Alam nyo na, baka marami ang maghabol sa akin at magpa-autograph. Abay kawawa naman ako. Yung sa tungkol sa pagiging pantas mo ay naniniwala ako, pero sa pagiging talentado mo, lalong-lalo na sa paulit-ulit mong sinasabing gwapo ka, medyo kailangan pa natin pag-usapan yan at obserbahan. Bueno, maaari naman siguro tayong magpahinga muna dito habang pinag-aaralan nila Romulo at Romualdo ang tungkol sa sandatang kailangan nilang pandayin. Total, 3 araw. Kailangan pa nila ng 3 araw para dito. Ipagpasensya nyo na. Ngunit, mukhang hindi yata natin kakayanin ng 3 araw ng paghihintay. Masama na ang kalagayan ng kagubatan at alam nyo yan. Bukod pa dito, natitiyak ko, nag-uumpisa na sa paghahalughog at paghahanap sa atin ang mga natitirang espesyal na uri ng tao. Hindi maglalaon ay matutunton nila ang lugar na ito. Kailangan nating maghanda kung may kaparaanan upang mas mapabilis ang kanilang paglikha sa mga sandata. Abay mas mainam para sa atin. Mas mababa ang posibilidad na mapahamak tayo ng tuluyan. Siguro naman ay alam nyo yan. Lalong-laro na at nasa pag-aagawan sila sa pagtukoy sa kinaroroonan ng mutya ng Hunyango na siyang pinakaiingatang yaman ng bundok na ito. Malahari, tama ba ang narinig namin? Alam na ng mga espesyal na uri ng taong dumayo dito ang tungkol sa mutya ng Hunyango? Ito ba ang dahilan kung bakit kayong nagtatago? Nalaman na ba nila na hawak nyo ang impormasyon sa kinaroroonan nito? Tama mga sinabi mo, Romulo. Ipinagkanulo tayo ng ilan sa mga kasamahan natin dahilan upang malaman ng mga sangganong espesyal na uri ng tao na hawak ko ang katotohanan at impormasyon tungkol sa tunay na kinaroroonan ng mutyang nangangalaga sa kabundukang ito. Ang natatanging mutya ng Hunyango na humahawak ng lihim ng kapangyarihan sa mundong ito. Kaya naman ginagawa namin ang lahat upang masupil
at maubos ang mga espesyal na tao na naririto sa bundok sa pamamagitan ng mga sandatang gagawin nyo. Kaya naman kung may kaparaanan upang mas mapabilis ito, upang mas mapaigli ang panahon ng pag-aantay, labis ko itong ipagpapasalamat sa inyo. Oras ang kalaban natin dito. Mababagsik ka mga espesyal na tao. At sinong makapagsasabi, baka isang araw ay dumating dito ang mula sa gobyerno at makisali sa kaguluhan sa pagkuha nito. Kaya naman hanggang maaga, habang kaya pa nating maagapan, ibig na naming supilin ang kasamaan ng mga espesyal na tao. Isa pa, naritong nagtatago ang isa sa pinaka-wanted umano sa kanilang mga bayan. Ang sindikatong pinamumunuan ng babaeng nagngangalang Maria. Kailangan silang mahuli. Kailangang mailigtas ang mga bihag nila. Alam nyo, sa tingin ko ay hindi nang magiging masyadong problema pa yan. Kasama natin ang isang maalamat na pantas. Sigurado ako sa tulong niya, mabilis na masusupil ang mga kalaban. Tama si Romulo. Total, kasama natin ang isang maalamat na mandirigmang pantas. Sigurado kami, oras na matapos natin ang mga sandatang ito, magiging madali na lamang sa inyo ang talunin ang mga espesyal na tao na yan. Maski pa ang sindikatong pinamumunuan ng tinatawag niyong Maria ay tiyak na walang magiging laban sa inyo. Tama ba ako, Ginoong Pantas? Masyado talaga kayong palabiro. But of course, ako to eh. Tsaka kasama naman natin sila Zen. Diba paring Zen? Hindi ko alam yan. Isa lang naman akong hamak na antingero. Hindi naman akong kagaya mo na nagmula sa isang magiting na angkan. Hindi rin akong kagaya mo na pantas na nagawa ng makipaglaban sa maraming gabunan at hindi man lamang natalo. Tsaka ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Nagawang talunin at makalaban ng mga angkan mo, ang mga diablo, at malapit sila sa mga waya. Kaya naman aasa kaming lahat sa iyo, Ginoong Pantas. Alam namin na kayang-kaya mo yan. Susuporta kami sa iyo. Di ba mga kasama? Ay bongga, tama yan Papa Zen. O Kulas, it's your moment to shine. O ikaw na ang bida ngayon ha. Aasa kami sa tulong mo, Ginoong Pantas. Oo nga, Boss Kulas. Alam ko, ikaw ang the best. Ikaw ang pinakamagaling na master sa lahat ng master. Kaya sisiw na sisiw sa iyo mga kalaban na yan. Isa kang magiting na pantas. Oh, Master Kulas, ikaw talaga ang the best. Ikaw na ang idol ko ngayon. Alam mo, talagang bagay sa iyo ang tawaging bayani ng mga tao kasi ikaw ang pinakamagaling at beda sa lahat. Kayanin mo yan, paring Kulas. You deserve it. Uy, teka lang. Sama-sama tayo dito. Bakit parang iniiwan niyo ako sa ere? Paring Zen naman, ikaw ang bida ng kwentong to eh. Huwag mo naman ipasa sa akin yung responsibilidad. At saka, tutulong lang naman din ako ha. Bakit parang ngayon kasalanan ko pa? Parang responsibilidad ko ng lahat dito ha. Abay, huwag ganun. Ay. Iba ang narinig ko diyan. Sabi mo kanina mula ka sa magiting na pantas kayang tapusin baging ang mga diablo. Ngayon oorong ka. Aba, apakaduwag mo naman Kulas. Isa ka pa Mang Panchenko, gagatungan mo pa. Hay, ewan ko sa inyo. Doon na nga lang muna ako. Magmumuni-muni muna ako. Mukhang dehado ako dito. Pinagtutulungan niyo akong lahat eh. Huwag ka nang umiyak, Kulas. Naririto pa naman ako. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong kaya mo yan. Alam kong kaya mong tapusin silang lahat. No. Faustine, please, huwag kang maniniwala sa akin. Ni huwag kang magtiwala sa kapangyarihan ko. Hindi mo naman akong sinusuportahan yan eh.
Talagang sinusuportan mo pa sila na akong magpasan ng problema. Imposible to. Naputol na ang bakas ng mga antingero sa bandang ito ng kagubatan. Di na natin matutukoy pa kung saan silang nagtungo. Magsikalat kayo. Ipagbigay alam nyo kagad sa amin kapag may nakita kayong bakas ng mga antingero na yan. Nakatanggap ako ng balita na kasama nila ang hari ng mga waya. Sigurado ako, magmamadali yung mga yun upang mahanap ang mutya ng hunyango at mapasakamay nila. Hindi yung maaari, malaking halaga ang ipinatong sa mutyang iyon kapag nakuha natin. Tayo lamang dapat ang makakuha at umangkin sa mutyang iyon. Kaya naman gawin yung lahat upang mahanap ang hari ng mga waya. Buhay man o patay. Paano naman nating makukuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mutyang iyon kung papatayin natin ang hari ng mga waya? Hindi ba't mas mainam kung buhay natin siyang dadalhin sa ating base upang malaman ang lahat ng nalalaman niyang impormasyon, makuha sa kanyang detalye ng kinaroroonan ng mutya? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Isa sa aking mga tauhan ay kayang basahin ang nilalaman ng isipan ng isang nilalang sa isang paghawak lamang. Kaya naman kahit ulo lamang ng hari ng mga waya ang dali niya sa akin, ayos na yan. Mapapakinabangan na natin ang kanyang memorya. Abay, napakakumbinyente ng kakayahan ng tauhan mo kung gayon. Hindi na tayong magpapagod pa. Mas mahirap hulihin at dalhin ang isang waya kung buhay ito. Ngunit kung ulo lang naman ng hari ang kailangan natin, madali nang magagawa yan ng aking mga kasamahan. Ekspertong asasin ang tatlo sa kanila. Walang nakakaligtas. Oras na ituon nila ang atensyon sa mga pinupunteriya. Kaya huwag ka nang mag-alala. Gaano man kadami ang waya na kasamahan ng haring yan, sigurado ako, makukuha at makukuha natin ang ulo niya. Mabuti na lamang at nagawan ng paraan nitong si Zen upang itago ang kanilang bakas. Alam niya na hindi maglalaon ay masusundan ang kanilang dinaanan ng mga espesyal na tao dahil hindi mawawala sa konsiderasyon nitong binata na posibleng may mga kakayahan ang ilan sa mga taong kalaban nila sa pagtugis, pagbasa ng marka at ora, at maging ang prediksyon niya sa posibilidad ng espesyal na uri ng tao na may kakayahang basahin ang isipan ng isang nilalang. Lahat iyon ay nagtugma, kaya naman minarbuti niya ang matakpan ang kanilang bakas. Pumasok sila sa hardin ng kaluluwa at kamatayan. Naroroong makikita ang higanting kalansay na si kamatayan na nagpapaikot-ikot sa kanyang teritoryo. Dahilan upang hindi nang mga haspa ang mga espesyal na uri ng tao upang pasukin ang teritoryo ng kalansay. Alam nilang hindi nilang kayang talunin ang nilalang at alam din nila at ipinagpalagay na hinding dadaan doon ang mga antingero sa katotohanang wala silang kakayahan upang tapusin at paslangin ang tagapagbantay ng hardin. Ngunit magkagayon pa man ay desidido ang mga ito na hanapin ang mga antingero. Mabilis ang mga pagkilos. 3 pwersa ang nagsanib-sanib na upang mas mapabilis ang paghahanap sa kanila. Hindi nang hinayaan pa ng mga pinuno ng espesyal na tao ang makalayo pa itong sila Zen. Ngunit ang lahat ng landas na tinungo nila ay kabaliktaran, taliwas sa mismo at orihinal na landas na tinahak nitong sila Zen.
Isang lugar na nagawang takpan ng ilusyon ng binata at ginawang purong kagubatan. Itinago ang daan upang hindi nang matuklasan pa ng sino man sa magbabalak masundan sila. Samantala naman sa loob ng mundo ng mga engkanto, naroroong papalapit na sila sa kaharian ng mga puting engkanto. Ngunit bago pa man silang tuluyang makarating sa mismong kaharian ng mga puting engkanto, tila bang isang pagbati, isang pagsalubong ang nangyari dahil nakarinig sila ng malakas na pagsabog sa direksyon na kinaroroonan ng itim na kontinente. Masama ito. Papalapit na ang pwersa ng mga dalakit noon. Ang pagsabog na narinig natin ay ilang araw na lamang ang layo mula dito. Sa ating kinaroroonan, sa aking tantya, may 5 araw na lamang ito at tiyak na darating na ang kabuuan ng puwersa ng mga dalakit noon sa harap ng ating kaharian. Ama, kailangang maihanda ng lahat ng mandirigma. Ang pagsabog na yon ay likha ng isang mataas na antas ng kapangyarihan na tinataglay ng mga dalakit noon. Mukhang kasama nila ang lahat ng pinakamalalakas sa kanilang hanay. Tila yata balak na nilang tapusin ang labanang ito sa kanilang pagsugod dito. Batid ko ang pag-aalala mo, Mayumi. Ngunit, ikalma mo ang sarili mo dahil hindi kailanman makakatulong sa ganitong uri ng sitwasyon ang matarantahing isipan. Sinanay kita bilang kalmadong nilalang. Sinanay kita upang maging matalino sa pagpapasya pagdating sa mga ganitong uri ng suliranin sa ating kaharian. Kaya naman ibig kong makita ang Mayuming iyon, ang Mayuming nakasama ng maywaga at magiting na mandirigmang tao na si Eleuterio. Mawalang galang na sa iyo, mahal na Haring Engkanto. Ngunit ibig lamang naming malaman. Nasabi niyo ng mga dalakit noon ang ating kalaban. Kung hindi akong nagkakamali, may karunungan sila sa paglikha ng mga itim na kasangkapan na ginagamit sa pagpatay ng mga kagaya niyong puting engkanto. Tama ba ako? Isa pa, kung hindi akong nagkakamali, sila din ang may kagagawan at lumikha ng mga aswang sa aming mundo. Hindi ko itatanggi ang mga paratang na binikawan mo. Tama ka. Ang mga dalakit noon ang may kagagawan kung bakit may umiiral na iba't ibang uri ng aswang sa inyong mundo. Bukod pa doon, ang mga sandatang tinutukoy mo ay talagang nagagawang maipuslit ng mga dalakit noon mula dito sa aming mundo patungo sa inyong lugar. Hindi ko na lamang alam kung nakalikha na sila ng karunungan at kaparaanan upang maglabas-pasok ang mga espesyal na tao sa aming daigdig. Meron bang isang bagay ang napakahalagang dapat niyong protektahan sa kaharian niyo? Isang bagay na gustong-gustong makuha ng mga itim na engkanto na yan. Bagay na maaaring maging dulot ng pagbagsak niyo at pagkapahamak ng mga tao. Bukod sa mga engkantadong sandata at kagamitan, ang tanging naiisip kong bagay na maaaring sadya ng mga dalakit noon ay ang aklat ng karunungan na aming iniingatan. Nilalaman nito ang pinakamakapangyarihang mga engkantasyon, maging ang kinaroroonan ng pinakamalakas na mga mutya sa mundo namin at sa mundo ninyo. Ang kaparaanan kung paanong palabasin ang pinakamalakas na potensya nito ay nakapaloob din sa aklat na yun na iningatan sa maraming milyong taon nang nakalipas. Kung gayon, iminumungkahi ko na iprioridad nyo ang pagpoprotekta
sa aklat ng karunungan na yan. Dahil natitiyak ko, isa yan sa unang kukunin ng mga dalakit nun sa oras na marating nila ang kahariang ito. Kami nang bahala sa depensa. Tutulong kami sa paglaban sa mga dalakit nun, habang kayo naman ay kailangan niyong protektahan ang mga bagay na magbabaliktad sa labanang ito. Ama si Fred, kailangan ituon niyo ang inyong kapangyarihan at atensyon sa pagprotekta sa mga bagay na mahalaga. Mga bagay na hindi dapat mapasakamay ng mga dalakit nun. Sa palagay ko naman ay sapat ang kakayahan ng mga kasamahan ko upang protektahan ang buong kaharian at upang pigilan ang pagsapit ng mga engkantong itim sa mismong palasyo. Ngunit mahal na hari, kung iyong mamarapatin, ibig kong magmungkahi ng kaparaanan upang maprotektahan at matiyak na hindi mapapasakamay ng mga engkantong itim ang inyong mga iniingatang bagay na yan. Subalit sa kabila ng katotohanan na oo nga at ilang araw pa ang layo ng kabuuan ng pwersa ng mga dalakitnong mandirigma, ngunit may mga nauna na, mga espiya at asasin na naroroong nag-aabang sa kaharian sa paglabas ng mga maharlika at may matataas na katungkulan sa palasyo. Ito'y upang mauna ng pabagsakin sila at matiyak ang tagumpay ng lahi ng itim na engkanto. Malalakas at makapangyarihan ng mga ito, bukod tangi ang kanilang mga sandata at baluti na talagang idinisenyo upang maging epektibong mamamaslang ng mga puting engkanto. Mula sa himpapawid, naroroong agad na narinig ni Fred ang tila bang sumisipol na pwersa papabagsak sa kanila. Isang matinding itim na liwanag ang naroroong nakaasinta sa hari ng mga engkanto. Ngunit sa bilis ng pagkilos nitong si Nonoy, bago pa mang pumesto sa depensa ang mga mandirigma ng puting engkanto, mabilis nang umatake ang binatilyo gamit ang kanyang sibat. Agad niyang inihagis ito na kargado ng kanyang puwersa at nagkukulay pula. Naroroong animoy isang buhawi ang pumailan lang sa kalangitan at sinalubong ang itim na liwanag. Doon, nagbanggaan ang dalawang puwersa at lumikha ng malakas na pagsabog. Pagsabog na yumanig sa kapaligiran. Pagsabog na gumambala sa mga nilalang ng kagubatan. Naroroon naman na tila bang isang makapal na pader na nakatayo itong si Fred gamit ang kanyang proteksyong dibino upang hindi na silang maabot pa ng pwersa ng pagsabog. Ayos! Di basta-basta mga kalaban nyo dito, mahal na hari. Mukhang pinaghandaan yung pagdating nyo dito ah. Tila yata may mga mata at tenga sila sa kaharian nyo. Tama ang binatilyo, mahal na hari. Mukhang may daga at anay na nasa loob ng inyong palasyo. Napaghandaan nila ang pagbabalik natin dito at tila yatang intensyon ang tapusin kayo bago pa mang mag-umpisa ang digmaan. Kakaiba ang liksi ng pinatigyan ito at ibang klase ang lakas ng depensa ni Fred. Tila yata hindi talaga silang mga ordinaryong antingero lamang na nagkamit ng kakaibang kapangyarihan. Makikitang kalmado naman itong sila Senyor Ibarra, maging si Julia, at itong si Tandang Castro. Mataas ang tiwala nila dito sa dalawa, kaya naman hindi nilang kailangan ang mabahala, mag-alala, dahil sa alam nilang hanggat naroroon sa kanilang tabi itong si Fred at Nonoy, hindi basta-bastang magagawa ng mga kalaban ang kanilang plano. Nang magawa ngang mawala ang puwersa ng itim na liwanag, agad namang sumugod ang mga engkantadong mandirigma upang salakayin ang pinagmulan ng kapangyarihan. Doon ay nakita nilang nakakubli sa ere malapit sa kaulapan
ang dalawang itim na engkanto. Mabilis na lumisan ang mga ito nang makita ang pagsugod ng mga puting engkanto. Subalit, hindi ganoon kadali ang kanilang balak. Sa matalim at malinaw na paningin nitong si Fred, gamit ang kanyang dibinong pana at palaso, pinakawalan niya ang dalawang pag-atake na naroroong iniwasan ang mga puting engkantong humahabol sa dalawang itim na engkanto, at sa isang iglap, bumagsak ang dalawang asasin nang wala ng buhay. Napalingon na lamang ang mga puting engkanto sa pinagmulan ng liwanag na tumama dito sa dalawa. Naroroong makikita ang tila bang malaginto at puting pana nitong si Fred na naglalabas ng tila bang mga pulbos ng liwanag na puti na kumakalat sa kapaligiran. Matapos iyon, naglaho ang kanyang pana. Ang astral na uri nito ay pumaloob na muli sa kanyang baluti. Mabilis namang kinuha ng mga puting engkanto ang dalawang itim na engkanto upang makumpirma ang kanilang hinala. At tama nga, na mula ito sa pwersa ng mga dalakitnon na paparating sa kanilang palasyo. Nakatitiyak kami na marami pa ang nag-aabang sa loob ng inyong teritoryo. Hindi lamang ang dalawang yan ang magtatraidor, mahal na hari. Ngayong nag-umpisa na ang revolusyon. Ngayong nag-umpisa na ang pakikipaglaban ng mga itim na engkanto sa inyo. Sigurado ako, kumikilos na rin ang mga itinanim nilang espiya sa loob ng inyong palasyo. At baka habang nasa paglalakbay tayo at mag-uusap ngayon, nakahanda na rin ang mga susunod pang pag-atake sa inyo. Malinaw na. Napakalinaw na. Sa maraming taong lumipas, buong pag-aakala namin ay puro ang katapatan ng lahat na nasa kaharian. Ngunit, lumilitaw, ilan pa rin ang napahira ng kasamaan ng mga dalakitnon. Naunang dumating sa palasyo ang mga tauhan niya. Ito ay upang matiyak na malinis ang daraanan ng hari at walang sino man ang hindi inaasahang susugod dito sa mag-ama. Agad ding sinuyod ni Fred ang kapaligiran upang basahin ang presensya at aura ng lahat ng naroroon upang matukoy ang kaparehong presensya mula sa dalawang itim na engkanto na nakalaban nila. 4 ang kanyang nakita na naroroong sa mismong loob ng palasyo na tila bang nag-aabang lamang. Bukod dito ay wala na. Kaya naman, agad niya itong ipinagbigay alam sa mga mandirigma ng engkantong puti, kung saan naman mabilis silang kumilos at inikutan ang palasyo upang sumalakay sa magkakaibang direksyon. Layunin nito ang masorpresa ang mga itim na engkantong naroroong nagpapanggap bilang mga tapat na tauhan ng kaharian. Pareho ng napatay ni Fred at nitong si Nonoy, ang 4 na ito ay bihasa sa pagpaslang. Kakaiba ang kapangyarihan at kakayahan, maging ang katangian na nagawang kopyahin ang mga puting engkanto. Grabe, kahit pala dito sa mundo ng mga engkanto, meron ding korupsyon, Tsaka meron ding pagtatraidor na ganito. Buong pag-aakala ko sa mga kwento ng lola ko, itinuturing daw ng mga dibino din ang mga engkanto, makapangyarihan, tsaka hindi mapapantayan ang karunungan. Pero ngayong nakapasok na ako dito, parang wala namang pinagkaiba. Parang mababago yung pagkakakilala ko sa mga engkanto dahil dito sa mga pangyayaring ito. Hindi perpekto ang mga engkanto. Kagaya lang din ng mga tao. May mga kamalian at pagkukulang pa din ang aming angkan. Nagkataon lamang na mas mataas ang antas ng aming karunungan at mas matagal na kaming nabubuhay.
sa mundong ibabaw. Kaya naman, kung tingnan kami ng mga tao ay kataas-taasan, nakakatakot at makapangyarihan. Mabilis naman na niyakap ni Julia itong si Prinsesa Mayumi. Pagkatapos ito, humarang itong si Fred at itong si Tandang Castro. Dahil sa may mga palaso at sibat ang paparating na nakaasinta sa prinsesa. Hindi nilang nakita kung saan itong nagmula. Naramdaman lamang ni Julia ang presensya nito. Kaya naman mabilis na umakto ang kanyang katawan bago pa siyang makapag-isip. Ito namang si Fred ay nakabantay lamang sa pagkilos nitong si Julia. Kaya naman nang makita niyang tila ba na alerto ito, otomatikong nagkaroon ng reaksyon ng kanyang katawan upang itaas ang depensa at protektahan ang lahat ng nasa kapaligiran. Naroon, doon nagmula sa punong iyon ang nagpakawalan ng sibat. At dito naman, sa bandang burol, pinagmulan ng mga palaso. Fred, ako nang bahala sa may nasa kabundukan. Medyo malayo yun. Mas mainam kung ako lang kikilos. Kayo nang bahala dyan sa may nasa puno. Mag-iingat ka, Nonoy. Bumalik ka kaagad dito. At kung magagawa mong pitpitin kung sino man ang may kagagawa nito, gawin mo. Kailangan nating makilala at makita ang pagkakakilanlan ng mga espiya. Sino mag-aakala na ang mga nakuhang tao ng mga inutil na puting engkanto ay may mga abilidad na katangi-tangi at kahanga-hanga? Buong pag-aakala ko sa isinagawa naming paghahanda ng patibong. Mapapaslang na namin ang mga maharlika. Ngunit tila yatang pumalpak kami. Satur, kung gayon, kasama ka sa hukbo ng mga itim na engkanto na nagbabalak ng pagbagsak ng buong kaharian. Masyado kang masama at sakim. Nagawa mong talikuran ang ating kaharian alang-alang sa iyong prinsipyo. Hindi magtatagumpay ang balak mo sa mundo natin, Satur. Pipigilan ka namin sa abot ng aming makakaya. At kayo kasamahan na namin ang mga natatanging entingerong ito. Mahihirapan na kayong magtagumpay na isagawa ang mga plano nyo. Sumuko ka na lamang, Satur, at pagbayaran mo ang pagtataksil mo sa ating kaharian. Huwag kang kakambante, aking kapatid. Dahil hindi lang naman kayo ang may kasamahang mga espesyal. Dahil literal na mga espesyal na tao ang aming kasamahan sa pagsugod sa inyo. Sa mga oras na ito, marahil ay inuumpisa na nilang wasakin ang lahat ng mga pamayanang dinadaanan nila. Ilang araw na lamang, makararating na sila dito at matitikman niyo ang bagsig ng mga isinumpang tao. Ako, pasusukuin mo. Nahihibang ka ba? Kapatid, magkikita tayo muli. Subalit nang akmang maglalaho na itong si Satur upang iwan ang pwersa ng mga puting engkanto kasama ang dalawa niyang tauhan, bigla na lamang lumitaw ang mga tanikala na gumapos sa kanilang leeg, mga kamay at paa. Teka, anong nangyayari? Ano ito? Ano ang mga kanenang ito? Anong ginagawa niyo sa amin? Mga traidor! Bitawan niyo kami! Mahal na hari, saan nagmula ang napakalaking puting krus na yan? Tingnan nyo, nakapalibot sa atin. Diyan nagmumula ang mga tanikala. Sino may likha niyan? Mukhang nararito ng mga kalaban. Kumalma kayo!
Ipayapa niyo ang mga sarili niyo. Nagmula sa binatang si Fred, ang mga bagay na yan, Satur, siguro naman, nakikita mo na ang pinagkaiba ng puwersa natin. Hindi mapapasawalang halaga ang mga sakripisyong ginawa ng aking mga tauhan upang mapanatili ang kapayapaan. At kayo bilang mga traidor ay hahatulan namin ng nararapat. Pasensya ka na, Satur, pero sa pagkakataong ito, hindi ka na maaari pang makatakas. Tinangka niyong paslangin ang prinsesa. Tinangka niyong saktan si Julia. Kaya naman ipaparanas ko sa inyo kung anong hirap ang dapat niyong maranasan, kung anong sakit ang dapat niyong maramdaman, kung anong takot ang dapat niyong maunawaan. Ang mga tanika lang yan ay mas hihigpit kapag sinubukan niyo ang kumawala. Ang mga tanika lang yan ay mas kakapal at bibigat sa oras sa subukan niyong gumamit ng inyong mga kakayahan. Kaya huwag na kayong magtangka pa, dahil ito na ang huling pagkakataon niyo upang sumuko o mamatay. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang mga buhay niyo. Mga engkanto lamang kayo at hindi kayong mahalaga sa akin. Naririto na ako. Nahuli namin itong dalawa. Magpupumiglas pa sana pero tinulungan ako nila Tatang Castro. Kaya hindi ko sinasadyang mapatay sila. Mapatay? Isang binatilyo? Nagawang patayin ang dalawang mataas ang antas ng karunungan sa pagpaslang? Imposible ito. Isang tao lamang ang nakatapat at natalo na sila. Hindi ka bang nakikinig? Kasama ko nga si Tandang Castro at saka ilang tauhan ng mahal na hari. Pasensya ka na pero masyadong mabagal kumilos sa mga tauhan mo. Kailangan pa ng pagsasanay para mapantayan ang bilis ko. Lalong nagalit itong si Satur, subalit nalimutan niya ang tanika lang nakapaikot sa kanyang leeg at mga kamay at paa. Dahil sa paglabas niya ng kanyang aura, naroroong bigla na lamang humigpit ang tali sa kanyang leeg, dahilan upang mahirapan siya sa paghinga. Nararamdaman niya rin na tila bang unti-unting iniiwanan siya ng kanyang lakas. Ito ay sa kadahilanan na kumonekta na sa kanyang mga ugat at puso ang tanikala na kumapit sa kanila. Itim ang kapangyarihang taglay ni Satur at ng kanyang dalawang alalay. Ibig sabihin, kontra dito ang dibinong tanikala at krus na sandata nitong si Fred. Ngunit walang balak si Fred na linisin ang budhi ng tatlo. Bagkus, parusa ang ibig niyang gawin dito. Dire-diretso ang paghigop ng lakas sa tatlong itim na engkanto hanggang unti-unting mangulubot ang kanilang mga balat at tila bang nawalan ng lakas at naging lantang gulay na naroroong bumagsak sa harap ng mga puting engkanto. Hindi maiwasan na masindak ng mga naroroong nakasaksi sa kaganapan. Nakita nila ang lupit ng kapangyarihan nitong si Fred. Naunawaan nila kung bakit ganun na lamang kalakas ang loob ng mga antingero upang magkaroon ng negosasyon sa kung ano ang magiging kapalit ng kanilang pagtulong. Ito ay sa kadahilanan na kumpiyansa sila sa kakayahan ng mga antingerong kasamahan nila at nakikita nga ang resulta at patunay ng kapangyarihang ito. Kahanga-hanga. Ang isang kagaya ni Satur, malakas at makapangyarihan at halos kompleto ng karunungan ng mga engkanto. Wala man lamang naging laban pagdating dito kay Fred. Tila yata hindi kaming nagkamali na pumayag sa kasunduang inialok nila sa amin. Nakalalaman kami sa labang ito kung magpapatuloy ang ganitong diskarte ng mga engkanto at
at mga antingerong magkasama sa puwersa. Sigurado ako, hindi magtatagal ang digmaan. Ang problema na lamang namin ay ang mga espesyal na tao dahil hindi maaalis ang posibilidad na may mga malalakas doon na kayang pumantay sa kapangyarihan ng mga antingero ito. O baka mas mahigit pa sa kanilang kalupitan. Mahal na hari, nasukol na namin ang 4 na espiyang nasa loob ng palasyo. Tama ang impormasyong ibinigay nitong si Fred. Nasa eksaktong lokasyon ng 4 at nag-aabang lamang ng pagkakataon sa inyong pagdaan patungo sa inyong silid. Kung nahuli pa ang pagdating natin, siguradong naipakalat na nila ang lason sa inyong silid. Mahusay. Napakahusay ng ginawa nyo. Sige na, bumalik na kayo sa inyong mga posisyon. Magtutuloy na tayo sa palasyo. Kayo dyan, dalhin ang 3 ito sa bilangguan. Buhay pa ang mga yan at nanghihina lamang. Ipaparanas natin sa kanila ang kapurasuhang mas higit pa sa kamatayan. Walang kapatawaran ang pagtatraydon nila sa lahi ng mga puting engkanto. Ina, ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Napangiti na lamang itong si Prinsesa Mayumi dahil hindi niyang lubos maisip na isang tao o kalahating tao ang mag-aalala para sa kanya. Tila bang sa maraming taon ng kanyang buhay, noon lamang mayroong nag-alala ng ganoon katindi para sa kanyang kaligtasan. Matagal na panahon matapos na mawala si Eleuterio sa kanilang mundo. Ano ka ba? Isa akong prinsesang engkantada. Hindi naman ako basta-bastang mapipinsala ng gano'n. Lalong-lalo na naririyan kayo para protektahan kami. Pero maraming salamat na din sa iyo, Julia. Umpisa pa lamang ng pagdating ng mga antingero. Napakarami na ang naganap sa mundo ng mga engkanto. Mga bagay na maaaring kung wala ang presensya ng mga antingero mula sa mundo ng tao, marahil ay nagtagumpay na ang pangkat nitong si Satur sa pagtapos sa buhay ng kanyang kapatid at ang kanyang pamangkin. Ngunit sa tulong ng pinagsalib na pwersa nitong si Fred at sa tulong ng mga engkantong puti, matagumpay nilang nawasak ang plano o paunang pagsalakay ng mga dalakitnon. Subalit hindi pa iyon ang pangunahing pwersa. Hindi pa iyon ang tunay na mga makapangyarihang engkanto na mula sa dalakitnon, dahil si Satur ay isang orihinal na puting engkanto na umanib lamang sa pwersa ng mga dalakitnon. Sa makatuwid, ang kapangyarihang taglay ng pinuno ng dalakitnon ay malayong malayo kumpara sa kapangyarihan nitong si Satur na nabawasan na nang siya ay tumalikod sa pagiging isang puting engkanto. At bukod pa doon ay ang katotohanan ng pinagmamalaki nilang puwersa ng mga espesyal na uri ng tao na nagbibigay ng suporta at tulong sa kabuuan ng puwersa ng mga dalakitnon. Iyon ang magiging tunay na hamon para kay Fred. Batid ito ng binata. Ang pagsabog na naganap ay indikasyon lamang ng kakaibang enerhiyang taglay ng kanilang mga kalaban. Dahil mula sa malayong parte ng lupain ng mga engkanto, umabot ang presensya nito sa pandaman nitong si Fred. At natitiyak niya, hindi engkanto ang may kagagawan nito. Isang kakaibang puwersa, panibagong enerhiya na natitiyak niya mula sa mga tao na kasabwat ng mga dalakitnon. Julia, umpisa sa araw na ito, kailangan manatili kang nasa paningin ko lamang. Huwag na huwag kang papayag
na makalayo tayo. Ni huwag mong susubukan ang ipagtanggol ng mag-isa ang iyong ina. Nauunawaan ko na nasasabi ka sa kanila. Alam ko ang pangungulila sa mga magulang, pero tandaan mo, hindi lamang para sa iyo ang buhay mo. Kasama mo na ako ngayon. Kailangan protektahan natin ang isa't isa. Nauunawaan mo ba? Opo, nauunawaan ko. Hindi naman akong basta-bastang kikilos nang wala ka. Kaya huwag ka na mag-alala, Fred. Masyado mo naman yata akong pinapakilig niyan. Hay nako. Hindi ko akalain na ganyan ka palang kaposesive. Hindi ko maunawaan kung ano yung sinabi mo, pero ginagawa ko lang naman ang tungkulin ko para protektahan ka. Alam mo na, kailangan pa nating matagpuan ang mga kaibigan natin. At ayoko naman na magalit sila sa akin kapag may nangyari sa'yo. Isa pa, ayaw mo ba? Ayaw mo bang pinoprotektahan kita? Ayoko. Ayokong itigil mo yan. Sige ka, magtatampo ako kapag nagbago ka sa akin. Protektahan mo ako ng buong buhay mo. Ipangako mo yun sa akin, Fred. Makakaasa ka. Itataya ko ang buhay ko upang matiyak ang kaligtasan mo. Hindi ko hahayaan ng sino man nasaktan ka. Pangako yan. Anak, siguro naman ay maaaring pag-usapan na lamang natin ito kapag nakapasok na tayo sa palasyo. Mukhang maling lugar ang ginagawa niyong pag-uusap tungkol dyan. At saka Fred, ibig kong makilala ka ng lubusan. Yari ka, Kuya Fred. Mukhang hindi lang pakikipagdigma ang pinunta natin dito, ha. Mukhang diretso pamamanhikan na natin to. Makakasal na yata kayo ni Ate Julia. Tumahimik ka nga dyan. Ang dumi ng isipan mo. Kakausapin lang ako. Kasal agad lang iniisip mo. At saka, mabuti pa ituon mo ang atensyon mo sa pag-iensayo mo mamaya at pag-ahanda kontra sa mga dalakit nun. Alamin mo mula sa mga mandirigmang puting engkanto kung gaano kalakas ang mga dalakit nun at kung paano silang lumaban. Para naman may ideya ka, hindi yung kasal at kung ano-anong pinag-iisip mo. Talaga, Kuya? Bakit namumula ka? Tsaka bakit hindi mong matitigan si Ate Julia ngayon? Kanina lang parang magdikit na yung mga mata nyo. Wala namang naitugon na itong si Fred sa panunukso nitong si Nonoy. Maging sila Senyor Ibarra at ang kabuuan ng kanyang mga kasamahang engkanto at maging mga antingero at albularyo ay tahimik na napapangiti na lamang. Dahil nga sa kabila ng tensyon na nangyayari sa kanilang kapaligiran, ay nagawa pang mag-usap nitong dalawa ng mga matatamis na usapan at lambingan. Bagay na maging ang hari ng mga engkanto ay tila bang natuwa at napangiti. Di niyang lubos maisip na may apo siyang kalahating engkanto at kalahating tao na magiging isang malakas at magaling na mandirigma at bukod doon, may koneksyon pa sa isang dibinong nilalang. Hindi lamang basta-bastang koneksyon, kundi tila malalim at kakaibang uri ng ugnayan. Sa kabilang ibayo, nagdidilim na ang kalangitan. Sa bawat pagmarcha ng pwersa ng mga dalakit noon, kasama ng espesyal na uri ng tao, nagdidilim din ang pag-asa at kapalaran ng mga engkanto. Ang ganda naman nito. Astig! Ang sarap mag-iho pala dito. Uy, halikay dito. Tingnan nyo tong ginawa nila, Mang Romulo at Romualdo. Ang astig palang ihawan nito. Sige na, kumuha pa kayo ng maraming karne. Teka lang. Sandali lang. Sinong may sabi sa inyo na pwedeng mag-ihaw dyan? Hindi yan para sa karne. Lalagyan niya ng mga pinanday naming sandata upang panatilihin ang kintab nito at init. Alisin mo mga karning yan dyan.
mamamantsahan ang aming mga gawa. Yari ka pa rin, Kulas. Wala akong kinalaman dyan. Tinawag mo lang ako pero hindi akong gumalaw. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ayan hawak-hawak mo yung ebidensya, Jimeno. Magkakasama tayo dito. Ito kasing si Kulas pahamak. Hindi ba tong ihawan? Akala ko ihawan kasi may mga tusok-tusok eh. Pasensya ka na. Nagugutom na kasi kami. Madaming karne sa lamesa nyo kaya pinagtuhog-tuhog ko na dito. Saglit lang. Effective naman tong panluto. Tingnan mo, ang bilis maihaw ng mga karne. Gusto mong tikman? Ito. Kamusta yung tungkol sa punyal? May balita na ba tayo? Mapapabilis nyo ba yung paggawa? O kailangan talaga ng 3 araw? Pakiramdam ko hindi na natin kakayanin pa mag-antay ng ganun kahaba. Mahirap na at baka mawala bigla yung liwanag ng portal. Ibig kong marating yun at makita kung anong nagaganap. Nakagawa kami ng paraan, subalit kakailanganin namin ng dugo ng bawat isa sa inyo. Mas mapapabilis ang paglikha ng ganung uri ng sandata kung bawat gagamit nito ay magbibigay ng kanilang dugo sa pagkakakilanlan ng kanilang sandata at sa mas mabilis na pagiging akma nito sa inyong katawan at kapangyarihan. Sa ganung kaparaanan, kaya namin gawin ang sandata nyo sa loob ng 24 oras. Iyon na ang pinakamabilis na kaya namin gawin at lumikha ng hindi bababa sa 10 sandata. Sa balitang ito ay labis na nagalak itong si Zen at ang kanyang mga kasamahan. Dahil ibig sabihin nito, mas mapapaaga ang kanilang paglisan sa teritoryo ng mga panday at pagtungo sa kinaroroonan ng portal ng Lagusan na ibig nilang diskubrihin at pag-aralan. Si Maria naman, naroroong nakahanda na rin kasama ang kanyang mga alalay, si Butchokoy at Pigboy. Nag-umpisa na silang bumaba mula sa kabundukan kung saan silang nakabase upang tunguhin ang liwanag ng Lagusan. Itutuloy. Mga giliw na ka-midnight, tatapusin muna natin dito. Pansamantala ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo at huwag kalimutan po ang pag-iwan ng like at comment sa video na ito upang patuloy nyo pong masuportahan ang ating channel sa marahang pag-angat nito at pagdami ng views. Kung hindi ka pang nakasubscribe ay mag-subscribe ka na po at tulungan ang channel na mas umangat pa at mairekomenda ni YouTube. Available pa din po ang ating membership program na nasa pinned comment section ang detalye kasama ng ating Proyekto Piso. Mga giliw kong ka-midnight, sana'y patuloy pong suportahan ng ating mga avid listeners, supporters at subscribers ang ating mga campaign kagaya ng Proyekto Piso at ng ating affiliate program kung saan ang link ng online shopping application ay nasa lower left corner. Sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ito ay nakakatulong po kayo sa patuloy na paglawig ng ating serye at patuloy na paglikha ng mga bagong kwento at kabanata sa ating paborito na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. So ngayon po, malapit na silang siguro sa tingin nyo, magtatagpo-tagpo kaya ang landas nila Zen, nila Maria at ng pangkat nila Fred sa loob ng mundo ng engkanto. Kung magkagayon, ano kaya ang inaasahan yung kaganapan? At anong uri ng mga kalaban kaya ang kanilang makakaharap? So open po ang ating comment section para sa mga suggestion para sa kapangyarihan ng mga espesyal na uri ng tao. Huwag naman masyadong exaggerated. Magbigay lamang kayo ng mga simpleng abilities or kakayahan na maaari nating i-incorporate dito sa mga kalaban nila Zen at Fred kung sakasakali na sabihin nating magkakaroon man lamang ng laban
kontra sa ating mga bida. So yun lamang po. Aabangan ko ang mga comment nyo sa comment section. Galingan natin, pagalingan tayo sa mga komento. Malay nyo, mapili natin yan. Maraming salamat at mag-iingat tayong lahat. Ito pong muli ang inyong Midnight DJ.